Hello guys! Hello! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Cancer. Alamin natin Cancer kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Cancer. House, home, stability, security, balance, foundation. Yun yung subject, yun yung focus mo sa linggong ito. Okay, balance. Okay, tingnan natin. Cancer, ano pa ba ang message? Ano pa ba? Ang energy, Lakshmi. Okay, bright future. Stop worrying. Everything is going to be fine. Wow, Cancer. Comment down below doon sa mga Cancer na natatakot ka, posibleng nakatira ka sa inuupahan na bahay. Hindi mo alam kung sa mga susunod na buwan, saan ka kukuha ng pangrenta. Kung ikaw naman is nag-aalala para sa iyong mga anak, apo, magulang, ano ba yung inaalala mo sa foundation mo? It's either family siya, it's either career, it's either love life, kung ano man ang foundation mo. Dito sinasabi na huwag kang mag-alala, bright future, may naghihintay sa'yo na magandang bukas, magandang hinaharap. Huwag kang mag-alala, lahat ay magiging okay. Everything is going to be fine. How? Okay. Ang ganda para sa mga Cancer. Oops, sorry. Okay. How? First two cards natin sa third deck is 4 of Cups and 7 of Pentacles. Nakikita ko sa'yo dito, merong Cancer na naghihintay siya ng offer. Job offer, help. 'Di ba? Parang naghihintay ka ng tulong galing sa iyong kapamilya. Naghihintay ka ng message from someone na tatanungin ka na okay ka lang ba, Cancer? Naghihintay ka sa pera na ipinangako sa'yo, pwedeng umutang ka ng pera sa bangko or sa lending company. And this week, naghihintay ka kung marirelease na ba to. And if you're naman connected or parang meron kang scholarship, grantee ba yung anak mo, parang ganon, nakikita natin na posibleng naghihintay ka ng pera. Okay? Comment down below if you resonated dito sa energy na to. Okay. How? Cancer. Nakikita ko sa'yo dito na merong High Priestess. Yung High Priestess mo, sinasabi sa'yo dito na everything happens for a reason. Okay? Huwag kang mag-alala. Okay? Huwag kang mag-alala kasi meron dyan sa mga tao sa paligid mo na pwedeng malapitan mo in times of needs, diba? Parang ganon. So, nakikita ko sa'yo dito na kailangan mong alisin yung mga pag-aalala nyo. Isipin mo na ang lahat ng nangyayari sa mundo ay may rason. Mag-iingat ka lang sa pag-invest. Mag-iingat ka lang sa sobrang pag-utang ng pera sa linggong ito. Mag-iingat ka sa paghahawak ng pera mo. Mag-iingat ka kung sino yung mga taong lalapitan mo na hihingan mo ng tulong sa usaping pera. Kasi yung energy na to ay hindi maganda. Lalo sa Gemini, wag kang lalapit sa isang Gemini kasi pwedeng yung Gemini nito is may binabalak siya na hindi maganda. Like pautangin ka, pero yung interest niya ay sobrang laki. Or pwedeng i-scam ka niya, like sabihin sa'yo, tutulungan kitang mangutang ng pera. Pero yung inutang mo pala is 20,000 pesos and inutang ng taong to, since siya yung nasa middle is 50,000, so magbabayad ka ng 50,000 na 10,000 lang or 20,000 lang yung nakuha mo. Parang ganun. So, yun yung energy ng baraha mo. Okay. Cancer. Okay. Queen of Swords. Wow. So, etong dalawang barahang ito, babae ka man or lalaki, talagang sawang-sawa ka na sa buhay, mahirap.
Nakikita ko yung Queen of Swords na to. Alam mo tong Queen of Swords, especially kung babae ka, pagod ka na. Pwedeng ang tagal mo ng unemployed or pwedeng ang tagal mo ng naghihintay kung kailan ka magre-retire, kung kailan ka makakahanap ng trabaho, parang ganun. Nakikita ko sir dito sa Queen of Swords na to na talagang bagot ka na. Naghihintay ka, parang iniisip mo, naghihintay ka sa wala. And yung impress na to, gusto mo nang makapagsimula ng bagong buhay. Yung impress kasi sa new beginning siya. 'Di ba? Fertile ideas, fertile life, new beginnings. So, Queen of Swords, ang Queen of Swords na ito, puro lang siya moving forward. Ayaw niya nang lumingon sa past niya. So, kung makikita mo to, kung ikaw ito, na Cancer, nakikita ko sa'yo dito na wala ka nang pakialam sa nakaraan. Basta ang importante sa'yo ngayon is yung kinabukasan. Ang importante sa'yo ngayon is ngayon, bukas. Diba? Parang ganon. So, nakikita ko sa'yo dito na marami kang plano sa buhay. Like, eto, ang plano mo is mag-ipon ng pera. Ang plano mo is magtipid. Yun, magtipid ng pera, mag-ipon ng pera, para alam mo yun, magkaroon ka ng financial freedom. But ang problema mo dito is 9 of Swords. So, yung 9 of Swords mo dito is, instead na, parang yung expectation mo, kasi yung mga Cancer, mahilig sila mag-expect eh. 'Di ba? Like for example, mahilig silang magplano in advance, which is minsan mali yun. Kasi alam mo, wala tayong control dito sa mundo. Yung plano natin, compare sa plano ng Panginoon para sa atin, hindi natin alam. So, dito sinasabi ng barahan na may mga expectation ka in terms of money, in terms of job, career, na posibleng madidisappoint ka. May mga times sa gabi, ngayong linggong ito, na hindi ka makatulog dahil sobra kang mag-iisip kung ano yung mga dapat mong gawin, lalo na sa usaping pera. Kasi yung pera mo dito, nakikita ko sure dito na imposible siya. Marami kang gustong gawin, marami kang gustong simulan. Sa either business, gusto mong magtayo ng business, gusto mong mag-travel, gusto mong mangibang bansa. Pero sa ngayon, wala pa. Imposible pa to, lalo sa linggong ito. So, nakikita ko sure dito, tingnan mo to sa ilalim, Temperance. Kailangan mo maghintay muna. Kailangan mo ng pasensya. Kung ano yung ginagawa mo sa ngayon, doon ka muna mag-focus. Kailangan mong wag masyadong mag-expect. Yun yung problema eh. Pag marami tayong expectation sa buhay, marami ding disappointments ang darating sa atin. Kasi wala nga tayong control dito sa mundo eh. Wala tayong wala tayong assurance ba? Assurance or insurance ba? Okay? Thank you guys. Bye!